Ang Diyos ay maibigin at mahabagin. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasususuhin na siya hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? O ito yung makakalimot ngunit hindi kita kalilimutan. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa pag-unawa ng tao. Ito ay isang dalisay, banal na pag-ibig, walang bahid ng anumang kasalanan. Ito ang uri ng pag-ibig na pinahayag ni Pablo sa 1 Corinto 13. Gayunpaman, upang kahit paano ay manawaan natin ito, binigyan tayo ng Diyos ng mga halimbawa ng paraan ng pagmamahal niya sa atin, na inihahambing ito sa damdamin ng tao. Habang pinag-aaralan natin ang paksang ito, dapat tayong mag-ingat na huwag masyadong ipakatao ang Diyos. Nagsiselos siya, pero ganon din ba ang selos na nararamdaman ko? Ang kanyang puso ay naantig, ngunit siya ba ay nakilos tulad ko? Ano ang maihahambing sa pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng isang ina sa loob ng sarili? Gaano kamahabagin at mawain ng Diyos ang habag ni Yeshua? Ganito ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang pinagsiselosan ng Diyos? Ano ang maihahambing sa pag-ibig ng Diyos? Pagmamahal ng isang ina. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasususuhin na siya hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata? O ito'y makalilimot ngunit hindi kita kalilimutan. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, kahit nasa mga hayop ay umaagay sa kanya na ialay ang kanyang buhay kung kinakailangan upang protektahan ito. Ang pag-ibig na ito ay salamin ng pag-ibig ng Diyos na kanyang inilagay sa bawat ina. Dahil sa kasalanan, may mga ina na iniiwan ang kanilang mga anak. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay mananatiling dalisay. Di siya tumitigil sa pagmamahal sa atin. Tayo ay kanyang mga anak. Sa Jeremias 31:20, binanggit ng Diyos ang kanyang bayan bilang mahalagang anak, isang bata na kinalulugdan ko. Sinabi niya tungkol sa kanila na siya ay magkakaroon ng awa. Ang salitang ginamit ay raham. Ang salitang ito ay nagmula sa sinapupunan. Ibig sabihin, ang banal na awa ay pag-ibig na gaya ng sa sinapupunan ng ina. Kahit na tayo ay sumuway sa Kanya at madalas nating ginagawa, tayo ay mahalaga sa Kanya. Siya ay malulugod sa atin. Lagi niya tayong inaalala at ang kanyang puso ay mahahabag sa atin. Masakit na kalooban. Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko. Ang aking mga habag ay nangangalap. Nang kausapin ng Diyos si Propeta Oseas, ginamit niya ang tanyag na pananalita ng tao. Ang aking puso ay tumitibok. Ang aking kaluluwa ay nagbabagbag. Ano ang dahilan ng Diyos sa matinding pananakit ng kalooban? Ang kanyang anak, si Ephraim, na kumakatawan sa bayan ng Diyos ay bawat isa sa atin, na kanyang inawakan sa kamay ang unang-unang paghahakbang at pinuhat sa kanyang mga bisig, na kanyang inaakay ang mga tali ng pag-ibig at pinakain, na patuloy na naghimagsik laban sa kanya at ayaw siyang sambahin. Ang kanyang damdamin ay tulad ng ina na ang anak na lalaki ay hinatulan ni Solomon upang hatiin. Huwag mong saktan ang aking anak. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Gaano kamahabagin at mawain ang Diyos. Ang habag ni Yeshua at siya lumabas at nakita ang isang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang sa kanilang mga sakit. Sa ngayon, nakita natin ang pag-ibig ng Diyos tulad ng pinakita sa lumang tipan. Sa paglipat natin sa bagong tipan, makikita natin ang habag at awa ng Diyos na ganap na nakita kay Yeshua. Hindi po niya ang katangian dahil naawa siya. Pinahinto niya ang prosesyon ng ilibing mula sa nain dahil naawa siya sa inang balo. Siya ay nahabag sa mga taong sumusunod sa kanya. Siya ay nahabag sa 5,000 na hindi pa kumakain. Siya ay nahabag sa bulag. Habang pinagmamasdan niya ang Jerusalem na nalulungkot sa pagtanggi nito, sumigaw siya, "Makailang iniibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo." Ang pinagkadakilang patunay ng kanyang pagkahabag ay ang bibigay ng kanyang buhay para sa atin. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mananagkili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagkagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinapaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.
Nilalarawan ba ng 1 Corinto 13:4-8 ang pag-ibig ng tao o pag-ibig ng Diyos? Masasabi nating pareho, ito ang pag-ibig ng Diyos at ito ang pag-ibig na sinasalamin natin sa ating buhay bilang bunga ng banal na Espiritu. Paano ko may papakita ang pag-ibig na ito sa aking buhay? Pagsamba sa Diyos na siyang pag-ibig at sa gayon ay nababago sa pamamagitan ng pagtulad, pagtugon sa kanyang pag-ibig, pagiging mahabagin at mawain sa iba, paghiling sa Diyos na baguhin tayo dahil siya ang makakagawa nito. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng bagong puso para sa Kanya at para sa iba, isang dalisay at tumadalisay na pag-ibig na nagpapataas ng mabuti at nag-aalis ng dumi sa loob natin. Ano ang pinagsisilosan ng Diyos? Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ng Diyos. Ang Panginoon ay mapanibughuing Diyos at naghihiganti, at Panginoon ay naghihiganti at puspos ng kapuutan. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway, kasi nagtataan ng kapuutan sa kanyang mga kaaway. Ang paninibugho na inilalapat sa mga tao ay may dalawang aspeto, isang positibo at isang negatibo. Ang pangalaga o kasipagan ay nilalagay sa paggawa ng mga bagay. Pag-ibig sa isang tao, positibo, magselos, mainggit at sa pagkalahatan ang maghangad ng masama sa iba. Paghihinala ng pagtataksil at sa pagkalahatan ay marahas na pagkilos. Negatibo, pagiging siloso. Ang banal na paninibugho ay walang negatibong aspeto sa sarili nito. Bagaman ang mga kahihinatnan nito ay maaring negatibo para sa mga hindi tapat sa pag-ibig na natanggap. Ang paninibugho ng Diyos ay nagmumula sa isang marubdob na pag-ibig para sa atin, tulad ng pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa. Ito ay umaakay sa kanya na hangarin na marubdob na ating kabutihan. Ang paninibugho ng Diyos ay hindi kailanman nagmumula sa inggit na ito ay sumpungin o walang dahilan, ngunit mula sa pagnanais na siya lang ang ating maging Diyos. Mga iglesia, sapagkat ako yung naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapangasawa sa isa, upang kayo'y may harap kay Kristo na tulad na sa dalagang malinis. Ang pag-ibig ni Kristo ay malalim at taimtim, na umaagos tulad ng isang hindi mapipigilang batis sa lahat na tatanggap nito. Walang pagkamakasarili sa kanyang pag-ibig. Kung ang pag-ibig na ito na nagmula sa langit ang matibay na lituntunin ng puso, pakikilala nito ang sarili, hindi lang sa mga taong pinakamamahal natin sa sagradong relasyon, kundi sa lahat ng ating nakakasalamuha. Akayin tayo nito sa nagbigay ng kaunting pansin, gumawa ng mga pagpapahinuhod, magsagawa ng mga kabaitan, magsalita ng magiliw, totoo at makapagpapatibay ng mga salita. Akayin tayo nito na makiramay sa mga tao, ang puso ay naghahangad ng simpatiya.